Bagong project ng Kath din mga kasambreros usap-usapan ngayon online. Tapos ay si Mayor Mark Alcala at saka si Kath mga kasambreros. Si Nanay Christy ay fake daw iyon. Tapos may mas nabi sila dito mga kasambreros eh. Pero bago ang mga major items natin ay ito na nga ha. Nasa Davao na po si Alden. Sa ngayon, ako po ay nag-voice over ng 2 p.m. March 21, 2026. So, siya po ay touchdown no, sa Davao mga kasambreros. Nag-post siya at ang mga admin mga kasambreros na they are welcomed mga kasambreros no, ng mga Davaoeños. Dito ay may mga pictures sila kasama of course ang kanyang BYD teammates na sina Nico Bolzico mga kasambreros at ang mga ibang mga taga Davao or Davaoeños mga kasambreros. Sabi niya dito sa kanyang Instagram post ay touchdown Davao, BYD Ironman Davao, let's go Alden Richards, Will Dasovich at BYD Cars PH. So grabe, so sabi ko na nga ba 21 mga kasambreros yung kanyang yung kanyang fly no ngayong araw mga kasambreros sa Davao. And si dito nakaka-touch to si Christopher Martin, tapos yung kanyang wife mga kasambreros kasi ay pumunta talaga sabi dito ni Alden ay dadayong Davao para mag-watch sa iyo ha. Tapos sabi dito ni ito pa rin yung caption ni Christopher Martin, tapos ni-repost ni Alden sa kanyang Instagram account or Instagram story mga kasambreros. So parang sasabi nito, dumayo pa talaga ako ng Davao para manood lang kay Alden. Grabe no, very supportive talaga at saka bestie ang dalawang ito mga kasambreros, si Alden at saka si Christopher Martin. So parang hindi ko na-expect na yung gantong friendship ay talagang maglalast mga kasambreros hanggang ngayon. So grabe no, talagang nakaka-touch nitong si Tupi, si Toons mga kasambreros, na kung saan ay sinuportahan niya pa talaga ang kanyang best friend mga kasambreros na si Alden para bukas sa kanilang triathlon mga kasambreros. So kasi di ba si Christopher Martin yung unang nag-inganyo or nag-motivate kay Alden na maging athletic, no, maging sporty. So kaya kasi hilig din ni Christopher Martin tumaganto. So parang double purpose na rin no. So best friend niya si Alden, tapos may hilig din siya sa mga sports mga kasambreros na ganito kasi siya una siyang naging triathlete si Christopher Martin alam ko, and nanalo na siya parang silver or bronze or parang nanalo siya dati na para sa pagtakbo naman si Christopher Martin na hilig dati. Tapos ngayon ay nung nakita niya na lumago si Alden sa pagiging atleta, na pagiging hilig sa sports na ganito, workout mga kasambreros, ay talagang sinaportahan niya rin ang kanyang best friend mga kasambreros. So dito ay sinabitan sina Alden ng parang yung ribbon no, as a sort of welcome mga kasambreros sa Phenomenal Box Office Cinema King. Grabe nung tumabi na si nung tumabi na si Alden kay Nico Bolzico, parang naging yung height niya parang naging 5'2" na lang mga kasambreros si Alden Richards. So pero pag lumapit ka sa kanya ay siguro hanggang balikat lang tayo mga kasambreros. So ang cute lang na nagpa-picture sila na may Davao dito mga kasambreros. So ang cute no, ang galing, sobrang and of course no, dito sinamamatin may video dito nung pag-welcome sa kanila mga kasambreros. So of course no, talagang sikat si Alden. So nakaabang na yung mga pipila na magpapapicture kaya Phenomenal Box Office Cinema King mga kasambreros. So dito ay parang may ginawa sila na booth no, welcome booth mga kasambreros kay Soiti. Pasensya na po, medyo hindi gaanong maganda ang quality ng camera, pero we're so thankful no, kasi may nag-upload talaga mga kasambreros. So may mga drums, may mga, kasi mahalagang event din to mga kasambreros, at hindi basta-basta ang Ironman no, 70 mga or Ironman 70.3 mga kasambreros. So alam ko worldwide din ito kung kaya ang event na ito ay talagang very festive din ang dating niya dito.
may mga nagpaparade, may mga nagda-drums, may mga parang ano sa celebration talaga siya mga kasembreros na paunang araw, no, para may mga tribal group pa dito na sumasayaw and so on mga kasembreros. So ipi-play ko to mamaya itong kanilang video mga kasembreros. Tapos doon sa may sa may dito sa may guesting ni Alden kagabi sa dito sa Anilag Festival sa Lacan at Lacambini, Laguna 2026. Sa backstage, grabing hiyawan ng mga tao. Nung paglabas ni Alden, mga kasembreros, grabe. Nakakabingi yung kanilang hiyawan. So mamaya pa-play ko ito no, kasama si Alden or kasama ni Alden. Escorted siya ng mga pulis at ng mga marshal or mga men in uniform, mga kasembreros. Talagang grabe yung tilian ng mga tao. Tapos merong isa dito, nakakatawa to kasi sabi ng isa, si Alden no, sabi gano'n nung dito nung nagvi-video. Tapos sabi ng isa, saan? Sabi gano'n, si Alden, sabi niya. Tapos parang yung totoong Alden, no, from fake Alden, totoong real Alden, real quick, no. Mga kasang ginawa niya dito. Tapos nagpadila pa siya mga kasembreros. Si Alden, ayun no, sabing gano'n. Saan nawala, sabing gano'n. Tapos nung tunay na ng Alden, nagrabe yung yawan. Sabing gano'n mga kasembreros ng mga tao habang kinakamayan. So parang para may himatay na siya. Tapos ito, 1 year ago na pala ito mga kasembreros na post ng isang admin kanina. March 21, 2025, yung kanilang bench fashion show mga kasembreros na kung saan si Alden ang intro, siya yung pambungad mga kasembreros ng bench body of work. Tapos sabi ni admin dito ay March 21, 2025 on this day, kasi nga March 21, 2026, 1 year. Unang pambungad si Alden Richards agad, bench body of work. Congrats, bebe ko. Sabing gano'n ni Chard Fulkerson sa kanyang So 1 year na pala to, no? Parang ang bilis ng panahon mga kasembreros. So parang kailan lang nung nagsama nga ang Kath din mga kasembreros sa bench body of work. So talagang kay bilis ng panahon talaga. Tapos si Kath, picture niya ito naka-black siya 1 day ago. Napakaganda niya. Isa sa pinakasikat na actresses ngayong taon. The one and only Asia superstar. So post ito ni Angelito Alfonso sa Someone Someday page niya mga kasombrero. So si Kath dito ay naka-black. Alam ko ano to isa sa mga outfits ni Kath sa Pilipinas Got Talent Season 7 mga kasombreros. Talagang inedit lang po ito mga kasombreros. Tapos may isang post dito si Alden, parang nag-workout siya or parang nagpe-prepare mga kasombreros ng mga gamit. Naka-green si Soiti, tapos nakaupo siya mga kasombreros, tapos parang may tinitingnan. Alam ko sa kwarto niya ito mga kasombreros, no? So pero ito po ay somehow throwback na may tinitingnan siya. Hindi ko lang kung sino yung kanyang tinitingnan mga kasombreros. So isa sa mga major items natin, may point dito sina Nanay Christy Fermin, sina Romel Chica at saka si Wendell. Ito yung yung parang kahapon nila natin upload dito sa SNN mga showbiz now na video at picture ni Catherine at Mayor Mark Alcala, AI, pambansang pakilig ng bayan. So AI, so sabi na dito ay parang AI yung AI yung mga pictures or videos mga kasombreros. Tapos yung isa sa mga i-highlight ko dito, yung sinabi nila na kung gusto nila Kath and Mark ng privacy, bakit sila pumupunta sa mga public places? No, so ganun yung point, which is definitely true, no? Kung may Kath Mark nga, no, or may relasyon sina Kath at saka si Mark, na sabi naman nila dito ay AI, no, artificial intelligence or edited lang mga kasombreros. So medyo nakakalito yung part na ito, pero yun, no, mamaya papakinggan natin ito, ipi-play ko ito mga kasombreros. So yun yung gusto kong i-highlight dito na parang no, kung gusto ng privacy ng tao,
ay especially mga artista at saka mga public figure sila, ay wag silang pumunta sa mga matataong lugar na parang ganoon mga kasumbrers ang gustong i-point out. Mahaba to no? Pero mamaya mga kasumbrers ay i-play natin para mapakinggan ninyo mismo. Tapos ito, salamat kay Beautiful Vice. Pinost niyo ulit yung ating thumbnail. Mami Min ayaw kay Mayor Mark kasi gusto si Alden for Kath. No? Tapos yung thumbnail natin ito sa YouTube channel natin mga kasumbrers. Tapos ito, si Kath at saka si Maha, pinost din po ni Coco Martin fans. Ma Salvador organized a surprise celebration for Catherine Bernardo on the set of Someone Someday with James Reid, the director, and the rest of the cast coming together to make the moment even more memorable. So picture ni Maha at saka ni Kath mga kasambreros doon nga sa pa-surprise niya Ate Madge niya mga kasambreros no? Nung nakarang araw na kung saan niya na-feature din po natin. Tapos 21 hours ago, yung Showbiz Chika na-feature din yung advanced birthday celebration ni Kath mga kasambreros sa kanilang page. No? Patuloy kang magniningning at magbigay inspirasyon. Wishing you more success, happiness at love. No, Catherine Bernardo na nagbablow ng candle mga kasambreros. Tapos ito, nilagay nila si Daniel Padilla at saka si Mark Alcala sa isang frame. No? Daniel Padilla and Mark Alcala in one frame. This was posted by Filipino Telenovelas. Na parang sort of parang fandom mga kasi hindi ko alam kung anong point nila. 441 likes, so marami rin po mga kasambreros. Siguro yung past and present na hindi naman confirmed mga kasambreros kung sina Mayor Mark talaga at saka si Kath mga kasambreros. Tapos ito kahapon pinost ni Michael Eric Sabado Santos sa kanyang Catherine Bernardo page. No? Bakit ba? Sabi niya, kako likod at hindi legs. Kasi may parang fan dito na post, sabi niya dito ay sino nga ba mas maganda ang likod? Tapos sabi ng isa, pwede change ang tanong kung sino sa dalawa may magandang shape ng legs. Mas maganda likod ni Kath, no? Which is definitely no? Sila Marian Rivera, Andrea Brillantes at saka si Kath, parang kinumpara lang nila mga kasi mas likod pa lang sa kang na grabe yung si Massive River mga kasambres. Ang daming likes, so 889 reactions mga kasambres. Tapos kahapon niya pinost or one day ago. Pero sabi, pinagtanggol ni Michael si Eric, no? Pinagtanggol ni Michael Eric si Kath mga kasambreros na sabi niya, sabi ko likod hindi legs na sabing ganoon mga kasambreros. So may mga tao lang talaga na ayaw nilang umintindi. Ang gusto lang nila ay mag-judge agad mga kasambreros na akala mo ay mga perfecto. Tapos ito, salamat kay Queen of Media. 14 hours ago, pinost na rin yung ating thumbnail mga kasambreros, no? Dun sa, sabi nga natin na speculation natin na kung nasa birthday ba ni Kath si Alden at that time nung may pa-surprise birthday si Ate Madge niya kasi nag-check-in sa hotel sa Pampanga si Alden sa Mula de Abrera, no? Yung yung hotel or yung resort mga kasambreros na pinuntahan ni Alden kasamang kanilang pamilya. Wala tayong confirmation dun kung yun nga yung rason or nagpunta si Alden sa birthday ni Ma'am Catherine mga kasambreros, which I suppose ay hindi ginawa ni Alden, no? Kasi busy siya sa kanyang mga gawain. So major item tayo mga kasambreros. Usap-usapan. Ito yung nag-post kahapon na usap-usapan nga itong bagong project ng Kath din mga kasambreros, which we definitely have been desiring and aiming, praying mga kasambreros na magkaroon nga talaga ng bagong project ang Kath din mga kasambreros. Post ito ni Thea Cusa Agustino 6 hours ago. Posible magkaroon ulit ng bagong project ang Kath and Love Team at ngayon at ayon sa kumakalat na balita ngayon, mukhang naghahanda ng Kath din sa nalalapit nilang proyekto. Maraming fans at supporters at natuwa at na-excite pero meron din hindi natuwa at sinasabing ayaw na nila sumuporta sa Kath din. Kung ayaw or kung ikaw ang tatanungin, support ka pa rin ba sa Kath and Love Team sakaling matuloy ang project ng Kath and Love Team kagaya ng pag-support natin sa Hello Love Again at Hello Love Goodbye. Say yes kung support ka pa rin sa Kath and Love Team at no naman sa hindi. So parang
test paper. Yes, no, dapat true or false, parang ganun. So, pero kidding aside, ay natutuwa ako dito sa post ni Thea Agustino, mga kasimberos, tapos pictures ng Kathleen sa beach, no? Pero yung mga pictures po ay edited lamang, mga kasimberos, pero yung thought na, alam mo yun, na hoping and praying na magkaroon sila ng bagong project, mga kasimberos, ay talagang ina-anticipate natin, mga kasembreros, no, talagang we are praying and hoping na magkaroon ulit sila ng project. Pero in the meantime, alam ko parang ano siya hindi sila hindi pa ito malinaw kung talagang siya po ay pupunta, mga or sila po ay magkakaroon ng project ulit, mga kasembreros. So ang atin nandito ay sa praying, pwede tayo mag-pray, pwede tayo mag-hope, pwede tayo mag-invest ulit, mga kasus, kung matutuloy nga ang kanilang bagong project, mga kasus. Pero wala sa atin yung yung huling desisyon, kundi sa kay Lord, no, or sa management, mga kasembreros. So kasi kapag marami ang parang pinag-uusapan siya parati, ay magkakaroon ng idea, no, ang management, mga kasembreros, na kung saan ay hoping and praying talaga na magkaroon sila ng bagong proyekto, mga kasembreros. So Kathleen lang sa kalam talaga, no, mga kasembreros, mga Kathleenatics. Alright, so yun lamang sa ating Kathleen items. Let's continue praying and hoping, mga kasembreros. So i-play ko po itong mga videos na mga kinikilig ang fans and so on, mga customers. And then, ang salita ng Panginoon po ay ating pakinggan na sobrang mahalaga po sa ating buhay. Sa pinagpalang araw po sa bawat isa.
Yan ang mga SNNers. Okay, dito na po tayo sa pambansang pakilig ng bayan. Ay. O, ayan na, unti-unti na, naglalantaran na, di ba? Oo. Si Catherine Totoo. Bernardo at saka si Mayor Mark Alcala. Unti-unti na. Dami sighting. Oo. Pero, di ba, ang Totoo dami ba na. yun? Eto na nga. Oo. Basta kinikilig lang tayo, hindi natin alam kung saan. Hindi, kasi meron yung nakita sila na pinupunasan ni Catherine ng dumi sa budig itong si Mayor Mark. Oo. Meron naman yung magka-holding hands Hands. na. Pinagpistahan po yan, pinagtatalunan. Kasi may nakapagtago po nung original na photo na yon, na video na yon, na si Catherine ay may hawak na ice cream. At sila ni Mark, ni Mayor Mark. Tapos biglang AI, ano? Yes. Pinaghawak ang kamay nila. Oo. Grabe palang AI, ano? Kaya alam mo, mahirap talagang maniwala sa pag nakakakita ka ng mga bagay-bagay na ikakapahamak mo talaga yan. Totoo. Ang dami nagsasabi, hindi po yan. Huwag po kayo maniniwala. AI po yan. Kasi may hawak po silang ice cream dyan. Eto naman, di ba nakikita na sila sa maraming lugar ngayon. Nandun yung naghihintay si Catherine doon sa elevator. Yes. Nagpapa-picture taking naman itong si Mayor Mark, di ba? Di ba ang hinihingi nila kapribaduhan? Yes. Privacy. Malinaw po yung kanilang sigaw na yan. Pero bakit po sila namamasyal sa mataong lugar? Oo, nagpunta sila sa mall. Oo. Kumakain sila sa mga restaurant. Alam naman nilang dayuhin Oo. yun. At saka di ba nung una, di ba, bago sila pumasok sa restaurant, di ba, chine-check muna kung may mga Daw. cellphone, di Daw, ba? daw yan. Pero palagay ko, hindi umabot si Mayor Mark doon sa kukunin yung telepono Oo, ng mga hindi na tao. pwede yun. Ano siya, di ba? Karapatang pantao niya. Oo. Sasagasaan niya karapatang pantao na. Ay kasi Oo, di ba? hindi yun umabot sa Oo. ganun. Kasi di ba pag pumunta si Mayor Mark, ganon, eh, hindi naman kasama ata si Catherine eh. Kaya ganon. Sino makakagulo sa kanya kung di niya kasama si Catherine? Naku, Oo. At siyempre, alam mo naman si Mayor Alcala, di ba? Kung siya lang siguro, gwapo din. Kaya siguro maraming mga babae na nabighani sa kanya. Hindi. Aminin natin ang katotohanan. Kung di nadikit ang pangalan ni Mayor Mark Alcala kay Catherine Bernardo, hindi ganito Ay, ang pagtanggap oo, sa kanya. Oo, kasi malaking artista kasi si Si Catherine, oo. Yun lang po ang questionable po para sa ating mga kababayan. Ang hinihingi nila privacy. Ang hinihingi nila kapribaduhan. Huwag daw silang, kumbaga, pakialaman. Oo. Pero bakit kayo nagpupunta sa matataong lugar? Natural. Catherine Bernardo ito. Kaya nga umaasa na ngayon mga kumikilig na eto na sila. Oo. Unti-unti na silang naglalaro. Unting dumausdos. Diba? At saka siyempre, lahat ng mga tao ngayon may hawak na cellphone. Sino ngayon ang walang hawak na cellphone? Kaya- Kaya lumang cellphone pa yan. O bagong cellphone. Oo. Sigurado yan, ultimo bata. Pag may nakakita sa kanila, shoot, di ba? Yun na. Oo. Ganun Yun lang na. yun. Pero ikaw ba, kinilig ka ba? Ako kinikilig ako sa kanila. Kay Mayor ha. Pero ang dami-dami nagko-komento sa atin kahit sa CFM, Oo. ano? Ngayon pa ba kayo lalantad kung kailan kami po'y umay na umay na? Oo, ayan. Saan na Oo. kayo noon? Noong kayo inaasahan na umamin na. Ano, bakit ngayon nagpapakita kayo, lumalantad kayo? Bakit? Ito ba'y preparasyon na raw sa 2028 elections? Ayan. Siyempre, Ay. opinion nila yan eh. Opinion na yan. Mga ganun, hindi pwedeng mawala yun eh, Oo. di ba? Kaya nako, si Catherine, ikaw nakikinig ka ba kay Mayor Mark at saka kay Catherine? Pero kami na kami, kay Mayor Mark talaga, kinikilig ako sa kanya. Wala na ako masasabi. Oo. Kayo yan eh. Oo. Oo ba? Kinikilig ako kay Catherine. Hindi ako kinikilig sa kanila. Ikaw? Kasi kinilig na kami kay Mayor eh. Ano yung naasahan nyo? Kikiligin din ako kay Catherine. Ayun, di ba? Para balanse tayo. Hindi, alam mo, proof si Catherine, di ba? Nakita mo yung pagka silang dalawa ni Daniel Padilla, di ba? Maraming kinikilig, di ba? Oy, pero alam mo, dito. Buong-buo naman yun, yung Oo. pundasyon. Pero in fairness, ay kay si Catherine, wala na rin isang proyekto rin kasi kung di pa natin mababalitang kasama niya si Mayor. Pero meron sila ni James Meron Reid. eh, Oo, meron si pero Kaya lang, James Reid. wala nga, di ba? Wala Mas maingay pa nga ito kay, Oo, kay oo, Mayor. wala nga, oo. Diba? Sino ang mas in love kanino? Kayo? Ako kung ako titingin bilang parang si Catherine bet niya si Mayor. Okay, ikaw. Ako rin, ganun din. Kasi parang si Catherine ang kinikilig eh. Pag naano si Mayor eh. Ako nakita na kinikilig si Catherine. Wala namang kinikilig mo. Hindi, Pero mapakita mo yung makikita galawan sa ng mukha niya mga kasi, tao. sa mukha niya kasi, Ako parang naman, excited siya. Ako, punto de vista ng babae, palagay ko si Catherine din ang mas in love kay Mayor Mark Pwede Alcala. naman kasi naman, di ba? Oo. Simpatiko naman si Mayor. Kasi gumaganon-ganon siya, di ba? Yung Ganda ng balikat ni Mayor. Matangkad. Gwapo. Ganyan bakit pa si to. Mayor ang inaano niyo? Kasi sabi na, di ba? Magkaka-interest ba sa babae?
Siyempre, kay Mayor kami. So, pag nakita kayo ni Mayor, ano gagawin mo? Nako, di siyempre, ang una-una, siyempre sabihin ko, Mayor, pwede pa tayo magpa-picture? Kasi feeling ko si Catherine ako. Papayag naman siya nang wala si Catherine. Oo. di ba? Yun lang kung talagang privacy ang hinahanap ninyo, huwag kayong magpakita sa maraming tao. Tapos medyo nagagalit kayo, medyo sinasabi nyo nga na bakit ganon, hindi bigyan ng pagkakataon na magkasama ang mga tao nang hindi pinapakialaman. Talagang papakialaman kayo. Kilalang kilala si Catherine Bernardo at si Mayor Mark dahil nga sa pagkakadikit ng pangalan mo kay Kat, kilalang kilala ka na. Ay, oo. Yun lang naman yun. Siyempre, Catherine Bernardo yung ano niya, no? Kadikit niya. Sikat. Sikat yun. Ang pangalan pala Saka mo, back to office Sikat. queen. Sikat. Oh, Si Catherine. Si Catherine. Oh, di ba? Oh. Can you please talk to Mayor Mark? Sige, ito na pagkakataon mo. Ito, Mayor Mar Alcala, you know, the people are very excited about your relationship with Catherine Bernardo. Wow. But, Ayun, but Kachay ko, but will you please say that if your relationship is very positive or ano, if it is true or not, you just tell me. Grabing power ng ating Word of God mga kasembres. Ang title natin ay kahit 10,000 pa. O bakit ya ganito, no? Psalms 3 verses 5 hanggang 6, I lay down and slept. I awoke, for the Lord sustained me. I will not be afraid of 10,000s. O ito yun, of people who have set themselves against me all around. Grabe mga kasembreros, no? 10,000s, okay? Kahit 10,000 pa. So this is King David speaking mga kasembreros, declaring his strong faith. No, yung faith na immovable at ang pananampalataya at pananalig sa Diyos, pagtitiwala sa Diyos na hindi kayang patayin ng kahit anumang disaster at saka calamity at bad circumstances sa paligid niya mga kasungwa pa. Yung pananampalatayang kailangan din natin mga kasembreros na kahit may problema tayo at challenges sa buhay, ay nananalig pa rin tayo sa Panginoon. We still trust, we still love, we still obey, we still focused mga kasembreros sa ating Panginoon at paggawa ng kanyang kalooban. So si Haring David, alam natin yung storya na he's a man after God's own heart mga kasembreros. Sobrang lapit ng kanyang unang puso ng Panginoon sa kanya because of his great trust sa Panginoon. Doon kasi nag-umpisa, no? Ang pananalig, ang pagtitiwala natin. Kung para kang bata na clingy, na hindi, parang ayaw mong humiwalay sa Panginoon. Parang you will not do things without God. You will not accomplish things without God. You will not move or step out mga customers or step in without the help and leading of God mga customers. So ganoon yung gustong sabihin dito ni Haring David. So sa atin, hindi man siya literal na 10,000 of people. Yung mga kalaban natin ay hindi 10,000. Hindi man siya ganun kadami mga kasembreros na literal na mga tao na kalaban natin. Kasi nga parang sa labanan lang ito nangyayari mga kasembreros, no? Yung mga armies versus armies, mga sundalo versus sundalo, no? Yung mga yung mga civilian versus mga NPA, for example, mga civilian versus mga sundalo or mga kapulis. So, parang ganoon siya mga kasembreros. Sa atin, hindi man siya literal na ganoon, pero may mga problema tayong kinakaharap sa buhay, di ba? Meron tayong mga challenges, meron tayong mga trials na kinakaharap sa buhay araw-araw. So, may it be sa loob ng tahanan, may it be sa ating paaralan, may it be sa ating trabaho, may it be sa ating paglabas mo sa bahay mo, may it be sa ating mga kapitbahay, may it be sa mga tawiran dyan, or sa highways, for example, or sa pamilihan, for example, sa mga malls, for example. So, kahit saan, everything, parang ano siya, no? Kahit saan pwede mag-exist ang trial. Pwedeng malaki, pwedeng maliit, pwedeng madali lang siya nasa-solve, pwedeng matagal siya nasa-solve mga kasembreros na problema or trial. So, ito po ay exceptional declaration ni Haring David mga kasembreros ng pananampalataya, no? Sa Diyos na no matter what, ang protection, ang guidance, ang security ng Panginoon or ang safety ng Panginoon ay andoon, no? Bibigay ng Diyos kay David because he fully trusts
the Lord Almighty. This powerful verse speaks to the unwavering trust and faith the speaker has in God's strength and protection. It conveys a deep sense of confidence and assurance in the face of challenges and difficulties. The declaration, "I will not fear," is a bold testament of defiance against fear and doubt, emphasizing a resolute determination to rely on God's support and guidance. So sabi pa niya dito kasi 'di ba sa verse 5 mga kasimers na I lay down and slept, no? Humiga siya, humilata siya mga kasimers at tutulog at nagising pa siya. I awoke for the Lord sustained me. So kung ito yung sinasabi natin mga kasimers na kapag tayo po ay nagigising or pagkagising natin sa umaga, dapat una nating pinapasalamatan ng Diyos. No, we open our lips, we open our hearts, no? Sa pagpapasalamat sa Panginoon because hindi lahat ng tao nabibigyan ng chance na magising mga kasembreros sa umaga, no? Kasi nga yung kanilang mission sa mundong ito ay natapos na natapos na siya mga kasembreros. So it's really important na meron tayong grateful heart. Yung attitude natin mga kasembreros at saka yung ating kapag gawin natin ugali, yung pagkagising mo sa umaga, magpasalamat ka agad mga kasembreros, no? Thank you Lord for this another chance, another day, no? Another another opportunity, no, na mapasalamatan, madakila ka at saka gawin ang purpose ng Diyos sa ating buhay. So yun po yung kumaga pa dapat natural na siyang nagpo-flow sa atin mga kasembreros. Kasi kapag hindi siya natural na nagpo-flow ay magiging burden na lang siya sa atin, no? So which is hindi dapat ganoon. Dapat yung grateful heart i-cultivate natin. Kumaga pa i-develop natin yung ganoon at saka gawin nating habit. Gawin na natin siyang ugali mga kasembreros, hindi lamang sa mga occasional na, let's say sa mga bongga-bongga talaga na mga blessings, no? Yung simpleng pagkagising mo sa umaga, kasi ito yung reminder sa atin ni Haring David, I lay down and slept, I awoke for the Lord sustained me. So ang Diyos pala ang sustain sa atin at gumigising sa umaga. Imagine facing a stormy sea, feeling small and vulnerable, yet holding steadfast to the belief that God is there, upholding you through it all. This verse reminds us that we are never alone in our struggles, that God's sustaining presence is a constant source of comfort and strength. It prompts us to reflect on our own fears and worries, urging us to trust in God's provision and to find courage in that assurance. So lahat kasi tayo may fears Meron tayong mga doubts, meron tayong mga hinaharap na mga challenges sa buhay mga kasembreros. So kahit ngayong mga mayayaman, 'di ba? Kahit sabihin mo na parang kompleto ng buhay nila kasi mayaman sila. Parang kompleto na yung buhay nila kasi they have everything. Parang kompleto na yung buhay nila at saka kaya na nilang gawin lahat because may kaya sila na marami silang properties and businesses and so on. So hindi po ganoon, no? Kasi kapag perpekto ng buhay ng tao, ay hindi na nila kailangan ng Diyos, no? Hindi na kailangan ng Savior. Kasi nakita naman natin, maraming mga mayaman, maraming mga artista naghihiwalay, nag-aaway, no? Kahit nga magkakapatid minsan, ay nag-aaway pa rin because may mga reasons, no? May mga reasons behind. May mga dahilan kung bakit sila nag-aaway, may mga dahilan kung bakit sila nagkakaroon ng hidwaan, and so on mga kasembreros. So, Diyos lang nakakaalam kung bakit nagkakaroon sila ng hidwaan. But nevertheless, hindi na sa sentro. Yun yung bottom line. Hindi na mapawala si Lord sa sentro ng kanilang pamilya or ng taong naghihiwalay o nag-aaway. Kasi nga kapag nasa sentro nila ang Diyos, ay maghahari dapat ang pag-ibig, maghahari dapat ang pagpapakumbabaan ng loob, maghahari dapat ang pagpapatawaran sa bawat isa mga kasembreros. This verse serves as a beacon of hope and a reminder of the steadfastness of God's love in times of uncertainty and adversity. It invites us to examine our faith or our own faith and trust, challenging us to let go of fear and embrace the peace that comes from knowing that we are sustained by a greater power. This verse ultimately encourages us to face whatever life may bring with confidence and resilience, knowing that God is our unwavering support through every trial. So, may mga times kasi na yung pamilya natin, 'di ba, andyan, kapatid, asawa, anak, magulang, kaibigan and so on.
na tutulong sa atin. And they are instruments, no? Yung mga church leaders natin, for example, kapatiran sa simbahan, mga instrumento sila ng Panginoon. Depende sa ating challenge. Kung ang challenge natin ay physical health, no, kailangan natin magpa-check up, kailangan natin ng gamutan. So, ang Diyos gagamitin ng doktor. May physical healing, may spiritual healing, mga kasembreros. So, meron din tayong, for example, finances, no? May mga times na tutulungan tayo ng mga taong pwedeng tumulong sa atin with regard to finances, mga kasembreros. So, sila rin po ay mga instrumento ng Panginoon. Okay? Mga instrumento sila ng Panginoon so that ma-overcome natin yung problema natin, mga kasembreros, whatever circumstance we may face. When facing difficulty, it is important to humble ourselves before God and seek His mercy and favor. So, yun ang gawin natin. Magpakumbaba tayo, mga kasembreros, sa harapan ng Diyos. Pray, beg, ask, request, seek God, mga kasembreros. The more that we encounter challenges or problems, ay dapat na mas lalo tayong dumudulog sa Panginoon, asking and praying for His guidance and leading, mga kasembreros. Kasi, nakakalugod yun sa Panginoon kapag nagtitiwala tayo at nagtotally depend tayo sa Kanya, mga kasembreros. Now, we cannot accomplish anything, we cannot do anything without Him. So always, sabihin natin parati na we cannot do anything without you, God. We trust you, we rely on you, we depend on you because we cannot accomplish, we cannot achieve anything without your leading, without your guidance, without your support, and so on and so on. So help us, God, no? So ganun siya. So we lay down everything, we entrust everything in the hands of God, mga kasembreros. And kapag na-accomplish natin yon, kapag nagawa natin with the help and with the support and with the leading of the Holy Spirit of God, mga kasembreros, or the Almighty God, ay sa Kanya ang papuri. No, maraming salamat because we overcame because of your help and support and leading and so on. We invite His blessings into our lives by surrendering our worries and fears to Him through prayer, meditation, and aligning our actions with His teachings. We can experience the strength and support that come from seeking God's blessing. We can have faith that God is watching over us and working for our good as we lean on Him for help during trials. We open ourselves up to experiencing His peace and protection by staying connected to Him through prayer and seeking His wisdom. So yun siya, no? Talagang totally dependent tayo. So the more that we totally depend on Him or we completely depend on Him, ay the more siyang nag-glorify, mga kasembreros. So ganun po siya. So the more that we are being satisfied in Him, the more that He is being glorified. So mas lalo tayong nagtitiwala sa Kanya, ay the more siyang nalilift up bilang Diyos, mga kasembreros. Ganun po siya. Sa final thought natin, in the battlefield of life, with hardships surrounding us like a storm, trust in the Lord stands as your unyielding fortress. When we feel the weight of the world upon us, let faith be our armor and belief be our sword. So faith at saka yung belief na yung ating paniniwala, pananampalataya, and so on, mga kasembreros, ay dapat intact yun sila, no? Dapat hindi yun sila na-separate, inseparable yun sila, mga kasembreros. So yun po yung ating dapat gawin sa buhay every day ng ating buhay, mga kasembreros. Alright, sinabi sa Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, mas lalo pang lumalakas, mga kasembreros, sa bawat araw. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po.